Nahuli na nga ngayong araw si Bamban Mayor Alice Go, ito nga ay matapos nga nitong takasan ang patong-patong na kasalanan dito sa Pilipinas. Ayon sa balita, nadakip umano si Go sa Indonesia at ngayong araw din ito balak sunduin ng kinauukulan upang panagutin sa mga kasalanan nito. Samantala, ayon kay Alice Go, kasama umano niyang lumabas ng bansa ang isa sa pang pinaghahanap ng otoridad, ito nga ay si Pastor Kibuloy. Narito panoorin ang buong video kung paano nahuli si Bamban Mayor Alice Go. Hanggang pwede siyang ibalik dito. Basta tan sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabing ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Go. May possibility, ma'am, na may harap siya bukas sa hearing? Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. And are you hoping, and are you hoping and expecting na magsasalita na siya tungkol sa mga taong involved dun sa illegal operation at sino yung mga tumulong makalabas sila ng bansa? I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Ma'am, paano kung i-get niya yung kanyang rights against self-incrimination, yung hindi niya matandaan, mga ganun statement? Well established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yun. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong namin ng senador. Ma'am, kausap niyo na po ba yung BI at saka NBI, DFA regarding dun sa kay Alice Go? Kasi yung kay Sheila Go at saka yung kay Cassie Ong, less than one day, nandito na agad sila sa Pilipinas. That's true, kaya inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. Yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Go, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Go. Ma'am, how important was the President's strong public statements regarding Alice Go? Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito ay mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Go. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Go. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Ma'am, nasabi po ba nung Indonesian sources nyo kung paano nila na-trace at nahuli po si Mayor Go? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para doon din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Go,
ma-input namin yun at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Ma'am, makakaabot kaya sa hearing tomorrow? Or are there parang tina-target niyo po ba yun? Gusto niyo sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas. So, tina-target namin. But we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Filipino authorities. Kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Ma'am, yung kapatid kaya niya na si Wesley Go, meron rin po ba kayo information kung saan? Yan na lang ang missing in action pa. Pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap. Tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Go pagkatapos maaresto sina Sheila Go at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Go. Balikan mo lang yung process. Bali from NAIA, dadalhin siya sa BI, Yes. and then NBI, and then dito. Opo. Ma'am, after the hearing tomorrow, anong disposition ng Senate? Will she be detained here or ipapaubayan niya sa NBI? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So, kailangan po pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapag-desisyon kami sa disposition namin sa kanya. So she'll stay here or with the NBI? She will stay here at the Senate. Ma'am, would you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa napaharap na siya or sumagot siya sa inyo, di ba flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the courts? Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya. Yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin ng tumakas siya at may mga magkulang o worse, makipagsabuatan para patakasin siyang ulit. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita na siya ng totoo dun sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan, hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng POGO. With the arrest of Alice Go, better po ba na sumuko na yung iba pang may warrant of arrest? Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Go na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka din dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Now, in this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing, ma-wrap up na po namin. Meron pa po kaming mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Go, yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng Farmally at kung yung mga taong na-identify noon sa Farmally investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO ay meron ding accountability doon. So,
on track pa rin ang Senate Committee on Women. Very big break para sa ating lahat ng pagka-aresto kay Alice Go. Ma'am, si Alice Go na ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind the Pogo operation sa Pilipinas? Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaaring hindi pa siya yung kumbaga, malaking isda dito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuuang 4 na taon ng investigasyon laban sa Pogos. Okay na ba tayo? Okay na po. Say, pastor lang. Ang operation ng PNP, parang 12 days na ba? Or marami nang naiinip eh. How is the Senate looking at this? Especially sa inyo nagsimula yung investigation sa kanya. Standing pa rin yung warrant of arrest issued ng Senate Committee on Women. So oras na mapasakamay siya sa mga otoridad, inaasahan ko, tulad ni Alice Guo dun sa isang investigasyon, humarap na si Apollo Kibuloy sa aming investigasyon dito sa Senado. At the same time, naninindigan ang Department of Justice among different executive agencies na valid pa rin yung operation ng pag-serve ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Merong temporary protection order ang Davao Court, pero particular dun sa magkaroon ng access yung mga KOJC members sa lugar, pati na yung mga estudyante doon sa Jose Maria College. Hindi po hinahadlangan nun yung patuloy na pag-serve ng arrest warrant kay Kibuloy. Kaya inuulit ko na lamang sa kanya, itigil na lahat ng mga dramang iyan, lumabas na sa lungga ninyo, humarap na kayo dito sa Senado at sa iba't ibang mga korte kung saan may nailabas na ng mga warrants para sa arrest mo. Ma'am, how do you see yung mga counter-propaganda ng kampo ni Kibuloy, like yung ginagawa ito parang mining, gold excavation doon sa KOJC compound ng PNP? Well, sinasabi nila PNP ang gumagawa nun? Yes, O sila ang gumagawa nun? Sila, nagbuhukay daw kasi yung PNP, may mga dala doon parang gold detector and all, mga propaganda from their end. Siguro yung mapapaniwalaan lamang na detect ay yung sinasabing 8 heartbeats doon sa tunnel or sa bunker na usually makina na ginagamit para iligtas ang buhay ng mga victim survivors ng mga sakuna tulad ng lindol. Pero kung yun ang ginamit para i-detect at subukang tumbukin kung saan patuloy na tinatakasan ni Apollo Kibuloy ang warrant of arrest para sa kanya, iyon ang paniniwalaan ko. Dahil on the strength of their service of arrest warrant, wala namang ibang ipinapakitang takay ang PNP doon, bukod doon. Last question. What about yung condition being laid down by his lawyer? Sorry. Ma'am, yung condition ng lawyer, dapat pa may written declaration si Presidente na hindi siya ito-turn over sa US if ever. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon, hindi lang sa gobyerno, pero sa taong bayan, na tulad ng sino mang mamamayan na covered, hindi ng isa, hindi ng dalawa, kundi 3 warrants of arrest, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, ang sino mang ibang bansa, o kung mailagay siya sa list ng Interpol para maging subject ng search ng iba't ibang law enforcement agencies ng buong mundo, hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Okay, last na po si Marlon. Ang COA has ordered DepEd to return yung mga misuse funds daw ng DepEd during the time of BP Sara Duterte. More than 12 billion. Will you raise this kapag nag-plenary na yung budget ng DepEd? Kapag pagdating sa plenary budget debates dito sa Senate, hindi pa sinunod ni dating DepEd Sec Sara ang utos ng Commission on Audit, of course, wide open para itanong yon. Itanong ko o nino mang kasama ko dito sa Senado. Dahil idinadaan ang bawat ahensya sa ganyang proseso. Pagsagot sa mga tanong o utos na ng COA bilang pagtimbang kung justified ba yung hinihingi nilang budget para sa susunod na taon. Sen, were you surprised na gano'ng kalaki yung
nakita ng mga state auditors na apparently mali yung paggasta ng departamento. Hindi ako surprised. Kaya nga ni-raise namin dito sa Senado last year yung issue ng confidential and intelligence funds at legislative intent namin siguruhin na yung limited na pag-audit sa intelligence funds ay mas masunod at yung halos hindi pag-audit ng confidential funds ay malagyan po ng rules and regulations. Kaya nga po't nagbuo pa ang Senado ng Oversight Committee, di ba, joint sa House tungkol dyan sa Confi and Intel funds na yon. And I'm just very glad at grateful sa COA na isiniwalat nila ito sa ating lahat at sa buong publiko. Should the same scrutiny be applied to the budget of OP? All agencies ay subject sa anumang pagtatanong mula sa Kongreso. Bilang sila executive, sila ang gagastos ng budget na iyan, pero kailangan muna sila dumaan sa scrutiny ng other branch and co-equal branch of government. Okay, thank you.